pag-ibig at pakikipagsapalaran sa buhay. Ito ang madalas mabasa sa mga pahina ng isang nobela. Alam niyo ba na sa bansang Singapore, may mga Pilipinong gumagawa ng pangalan sa larangan ng pagsusulat? Nakabase na sa Singapore ang Pilipinong manunulat na si Maya Kalika. Sa kanyang pag-alis noon, iniwan niya sa Pilipinas ang maayos at matatag na trabaho. Back in Manila, I was working for Summit as editor for 17 magazine. Nakabase na sa Singapore ang Pilipinong manunulat na si Maya Kalika. Sa kanyang pag-alis noon, iniwan niya sa Pilipinas ang maayos at matatag na trabaho. Hindi inasahan ni Maya na sa pagpunta niya ng Singapore, isang bagong oportunidad ang darating sa kanya. Chick literature is, parang it's a term that was coined, if I'm not mistaken, because of a trend of female writers who were writing novels exclusively for women, but they were not the usual romance novels. Makalipas ang ilang buwan, inilathala na ang nobela ni Maya Kalika. Singaporean man ang bida sa nobela niyang Undercover Taytay, may mga palatandaan naman daw na Pilipino ang may akda nito. I did infuse the humor, I think, that Filipinos are gonna like, and I do have a Filipino character in the book. Sa loob lang ng isang linggo, naging bestseller sa Singapore ang Undercover Taytay. Maganda ang pagtanggap ng mga dayuhan sa estilo ng pagsusulat ni Maya. It felt very good kasi we didn't expect it. Me and the other writers who wrote for that series. Bukod sa Undercover Taytay, naging bestseller din sa Singapore ang nobelang Mrs. Miss Marriage. At ang may akda nito na si Noel Chua, isa ring Pilipina. Marami ng karanasan sa pagsusulat si Noel bago pa man siya naging freelance writer sa Singapore. Katunayan, umani na siya ng Palangka Award dahil sa husay niya sa pagsusulat ng short story. Gaya ng kaibigan niyang si Maya, taas noo rin si Noel sa pagiging Pilipino at ipinapakita niya ito sa isinusulat niyang nobela. There will always be a Filipino character in the novels that I write because that's what I know best. And even in the chicklet that we were told we should do Singapore settings, you will find, and I think the readers will find, that it feels Filipino. But I think my heart is really in the Philippines, so I know that one day I will want to come back for good. Ang hawak ko dito ay 3 libro na kasama sa bestseller list dito sa Singapore. Undercover Taytay, Mrs. Miss Marriage, Amazing Grace, Asian Chick ang tawag dito. And believe it or not, ang nagsulat nito ay mga kapwa nating Pilipino. Correction, Pilipina. Galing ng mga Pilipina. At mamimit natin ngayon ang ilan sa mga authors nito. Hi! Okay. Lumalabas pa ito sa Pilipinas. Okay, that's the good thing, the great thing. The rights are now with Anvil Publishing. Yeah. So Anvil is coming out. Pero di ba sabi nila wala ng pera sa pagsusulat? Yun, medyo totoo. Kahit nasa Singapore na kayo, wala pa rin bang pera sa pagsusulat? You're gonna have to do something else for a living. Bukod sa pagiging manunulat, kasalukuyang nagtatrabaho rin bilang editor-in-chief sa magkaibang magazine sina Maya at Noel. Aminado sila na kulang at hindi regular ang kita sa pagsusulat, lalo na sa Pilipinas. Many writers teach, many writers are in advertising, in PR, they're doing other things. It's basically a necessity. It's a necessity. And in the publishing industry in the Philippines as well as in Singapore, I don't think you'll find writers in Singapore doing fiction solely as their means of livelihood. Ayon pa sa Philippine Institute for Creative Writing, mas tinatangkilik ng mga Pilipino ang foreign novels, kaya hindi nabibigyan ng pagkakataon ang mga lokal na manunulat na mailathala ang kanilang mga gawa. Pero ang mas malala raw na problema ay ang nababawasang interes ng mga Pilipino sa pagbabasa. Hirap na hirap ang ating mga manunulat na halimbawa na magbenta ng mga libro. Kahit isang manunulat katulad ko na medyo matagal na rin nagsusulat, ang typical na
edition ng isang bagong nobela halimbawa na ilalabas ko ay maaaring 1,000 kopya lamang. At aabutin ka ng taon bago maubos yung 1,000 kopyang yon. Hindi pala bili ng libro ang Pilipino sapagkat kung meron man tayong halimbawa 300-500 na pera sa bulsa natin, gagasusin natin yon sa isang sine, no? At sa burger pagkatapos kaysa bumili ka ng bagong nobela. Sa Singapore, mas maraming publishing houses ang maaaring maglathala sa gawa ng iba't ibang manunulat. Mas tinatangkilik din ang Asian novels doon gaya ng isinulat ni Maya at Noel kaysa sa foreign novels. Meron din naman tayo mga programa para sa ating panitikan at sa kultura, no? Sa NCCA, sa CCP, sa mga iba pang ahensyang nagbibigay ng mga grants para sa pagsusulat. Kaya nga lang, talagang marami pa tayong dapat gawin. Suporta para sa mga translation na halimbawa, para yung mga trabahong wala sa English ay maisa English at mabasa naman ng mga iba pang mambabasa, hindi lamang dito kundi sa buong mundo. Tunay ngang may pagmamalaki sina Maya at Noel dahil sa kabila ng mga balakid na kinakaharap ng isang manunulat, nagawa nilang magtagumpay at sa dayuhan pang bansa. At hindi man Pinoy ang bida sa kanilang mga kwento, buhay naman daw ang kanilang pagka-Pilipino sa bawat pahina ng kanilang mga nobela. Kung meron po kayong nais ikwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, Jim Network Center, EDSA, Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email ofwdiaries@gmailnetwork.com. Mula po dito sa Singapore, ako po si Cara David para sa OFW Diaries.